Ako si Nardo, isang mangingisda sa aming maliit na nayon na nakaharap sa lawa. Kasama ko sa aking pang-araw-araw na gawain si Miguel, ang aking matalik na kaibigan mula pagkabata. Sanay na kaming dalawa sa tunog ng tubig, alon at hangin. Pero ang gabing iyon ay ibang-iba. Nagsimula ang lahat sa isang karaniwang gabi. Ang buwan ay parang pilak na nakabitin sa madilim na kalangitan. Nagbibigay liwanag sa aming munting bangka habang kami abala sa paghahabi ng lambat. Tahimik ang paligid, tanging ang banayad na hampas ng alon sa bangka ang naririnig sa katahimikan ng gabi. Bigla, isang kakaibang tunog ang umalingaw-ngaw mula sa lawa. Isang iyak ng bata. Nagkatinginan kami ni Miguel, parehong kinilabutan sa naririnig. Narinig mo ba yon, Nardo? Tanong niya, ang boses ay nanginginig. Tumango ako. Oo, Miguel, pero paano magkakaroon ng bata sa gitna ng lawa sa ganitong oras? Ang iyak ay parang nagmumula sa malapit lamang, pero sa dilim, mahirap tukuyin kung saan talaga ito nanggagaling. Sa kabila ng takot, nakaramdam kami ng kakaibang puwersa na nagtutulak sa amin upang alamin ang pinagmumulan ng tunog. Nagsimula kaming maglayag palapit sa direksyon kung saan namin naririnig ang iyak. Ang tubig ay tila may sariling buhay, unti-unting bumibigat ang aming bangka sa bawat hakbang. Ang malamig na simoy ng hangin ay parang bumabalot sa aming mga katawan at ang dilim ng paligid ay tila nagiging makapal. Habang papalapit kami, unti-unti ring nawawala ang iyak at napalitan ito ng katahimikan na mas nakakatakot pa. Parang malapit na tayo, Nardo, sabi ni Miguel, ang mga matay nakatuon sa karimlan. Biglang, sumiklab ang liwanag mula sa ilalim ng tubig. Isang malamlam na ilaw na parang sinisilaw ang aming mga mata. Saglit kaming natigilan, hindi makapaniwala sa aming nasaksihan. Ang ilaw ay nagtutuluyan sa pag-angat mula sa kailaliman at sa kabila ng aming takot, hindi namin maiwasang hindi bumaba mula sa bangka at lumapit sa gilid. Sa ilalim ng tubig, nakita namin ang hugis ng isang batang umiiyak, pero ang kanyang katawan ay tila binabalot ng liwanag na hindi maipaliwanag. Ang kanyang mukha ay blangko, tila ba walang buhay. Ang kanyang mga mata ay tila diretso nakatingin sa amin, puno ng hinaing at bighati. Nardo, ano ito? Bulong ni Miguel, halatang natataranta. Parang wala sa mundong ito. Pakiramdam ko ay bumagal ang oras. Walang salita na makapagpapaliwanag sa aming nararamdaman. Walang pag-aalinlangan, walang takot, tanging isang kakaibang pakiramdam ng pangangailangan na malaman ang katotohanan. Pero bago pa man kami makakilos, biglang naglaho ang liwanag. Ang bata ay parang isang ilusyon lamang, naglaho na parang bula sa hangin. Nagsimula muling umingay ang paligid, kasama ng pag-iyak ng hangin at pag-alon ng tubig. Miguel, kailangan nating malaman kung ano ito. Sabi ko, puno ng determinasyon. Hindi natin ito pwedeng basta baliwalain. Tumingala si Miguel sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala pero may bakas ng pagkausisa. Tama ka, Nardo. Pero paano natin sisimulan? Sa puntong iyon, alam naming kailangan naming bumalik sa Pampang upang magtanong sa mga matatanda ng nayon, sa mga taong may alam sa mga kwento ng lawa. Ngunit sa aming pag-alis, isang kakaibang bagay ang aking napansin sa ibabaw ng tubig. Isang maliit na laruan, lumulutang sa tubig, tila iniwan ng batang umiiyak. Ang laruan ay parang may daladalang lihim mula sa ilalim ng lawa. At alam namin, ito ang simula ng hindi malilimutang paglalakbay. Ako si Ben at kasama ko si Luis, ang matalik kong kaibigan sa aming maliit na baryo sa tabi ng lawa. Sa pagsapit ng dilim, madalas kaming magpunta sa lawa upang mangisda. Ngunit sa gabing ito, kakaiba ang pakiramdam ko. May malamig na hangin na pumapaso sa aking balat at tila ba may bumubulong sa hangin. Narinig mo ba yon, Ben? Tanong ni Luis habang inaayos ang lambat.
Tumango ako kahit na hindi ko sigurado kung ano ang narinig ko. Isang mahinang iyak, parang galing sa malayo, ngunit hindi ko mawari kung saan nanggagaling. Sa aming mga kwentuhan, madalas naming pag-usapan ang mga alamat tungkol sa lawa. Sinasabing may diwata sa ilalim ng tubig na umiiyak tuwing kabilugan ng buwan. Pero hanggang na ngayon, wala pang nakapagpatunay nito. Sa gabing ito, tila ba ang alamat ay nagbabalik upang ipaalala sa amin ang kanyang presensya. Nagpatuloy kami sa aming gawain, ngunit hindi maalis sa isip ko ang narinig. Muli, narinig namin ang iyak. Ngayon, mas malinaw, mas malapit. Luis, parang hindi ko na kaya. Parang may kakaibang presensya. Sabi ko nanginginig. Alam mo, Ben, hindi masamang mag-imbestiga. Wala namang mawawala. Sabi ni Luis, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kuryosidad. Sa kabila ng takot, pumayag ako. Kinuha namin ang flashlight at sinimulang sundan ng tunog. Habang papalapit kami sa kawalan, ramdam ko ang bigat ng kakaibang enerhiya sa hangin. Ang tubig ng lawa na dati ay kalmado, ngayon tila may mga alon na gumugulong kahit walang hangin. Ang tunog ay patuloy na umaalingaw-ngaw, tila ba kami inaakit papunta sa gitna ng lawa. Narito tayo, Ben. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Luis na ang boses ay halatang may halong kaba at pananabik. Isang hakbang pa, Luis. Tignan natin kung ano ang meron. Sagot ko, kahit ang puso ko'y kumakabog sa kaba. Sa gitna ng katahimikan, biglang may liwanag na nagmula sa ilalim ng tubig. Isang hugis, isang silweta, parang tao. Ngunit nang sumilip kami mula sa gilid ng bangka, nakita namin ang isang babae. Ang kanyang buhok ay mahaba, ang kanyang mga mata ay kumikislap na tila mga bituin sa dilim. Ben, Luis, tulungan niyo ako. Usal ng babae, ang kanyang boses ay tila alingaw-ngaw na umaabot sa aming mga pandinig. Sa unang tingin, alam kong hindi siya ordinaryo. Isa siyang nilalang mula sa alamat, ang diwata ng lawa. Hindi ako makaalis dito. Ako'y nakakulong sa ilalim ng tubig. Patuloy niya. Tuwing kabilugan ng buwan, nagkakaroon ako ng pagkakataon na makipag-usap sa mga tao. Pero hanggang na ngayon, walang nagtatagumpay na makalaya ako. Ang kanyang mga salita ay puno ng lungkot. Ang kislap ng kanyang mga mata ay parang nagtatanong, umaasa ng tulong. Ngunit bakit kami? Bakit sa gabing ito? Ben, hindi ko alam kung paano, pero kailangan nating subukan. Sabi ni Luis, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Pero paano? Tanong ko, naguguluhan. Paano natin siya matutulungan? Ngunit bago pa kami makapag-isip ng sagot, biglang lumakas ang hangin. Ang tubig sa paligid namin ay nag-umpisang umikot, na parang may puwersang humihila sa amin, papunta sa ilalim. Ang bangka ay umuuga at kami napahawak ng mahigpit upang hindi mahulog. Ben, anong nangyayari? Sigaw ni Luis, ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa ingay ng hangin. Sa isang iglap, ang babae ay nawala sa paningin. Ang liwanag ay nawala at ang lawa ay bumalik sa dati nitong kalmado. Kami naiwan, nagtataka, natatakot at puno ng katanungan. Ben, hindi ko alam kung anong nangyari, pero ang isang bagay ay sigurado. May misteryo sa lawa na kailangan nating tuklasin. Sabi ni Luis habang unti-unting humuhupa ang hangin. Habang papalayo kami, alam ko na hindi ito ang huli. Ang iyak mula sa lawa ay hindi lamang alamat. Isa itong tawag. Isang tawag na hindi namin pwedeng ipagsawalang bahala. Samantalang unti-unting dumidilim ang paligid, kami ni Luis ay nagdesisyong bumalik sa baryo, ngunit may pangako kaming binitiwan sa isa't isa. Babalik kami, at sa susunod, hindi lang kami mag-iimbestiga. Sisimulan naming alamin ang tunay na hiwaga ng lawa. Ngunit sa paglalakad namin pauwi, hindi ko maiwasang isipin ang tanong na bumabagabag sa akin. Bakit kami ang nakarinig sa iyak? Ano ang papel namin sa kwento ng diwata ng lawa? Sa susunod na kabilugan ng buwan, ang sagot ba'y mahahanap namin o mas lalo lamang kaming maliligaw sa misteryo?
Matapos ang gabing iyon na nakarinig kami ng iyak mula sa lawa, nagpasya kaming bumalik ni Lando sa aming munting bangka. Nagmamadali kaming pumalaot, ang mga puso namin ay punong-puno ng kaba at pananabik. Ang mga alon ay tila kumakalma, parang binibigyan kami ng daan patungo sa isang lihim na kinakailangan naming tuklasin. Habang kami ay papalapit sa gitna ng lawa, napansin naming ang paligid ay tila natatabunan ng isang makapal na ulap. Ang liwanag ng buwan ay bahagyang naaaninag lamang, nagbibigay ng kakaibang anyo sa tubig. Pakiramdam ko ay para kaming napasok sa ibang mundo, isang mundo na puno ng kababalaghan. Mateo, naririnig mo ba iyon? Tanong ni Lando habang siya'y nakayuko sa gilid ng bangka. Nakikinig siya sa tila alingawngaw ng iyak mula sa ilalim ng tubig. Tumango ako, pakiramdam ko ay lumalakas ang iyak sa bawat paggalaw ng bangka. Nang biglang, mula sa ilalim ng tubig, may lumitaw na isang anyo. Isa itong babae, balot ng liwanag na tila nagmumula sa kanyang sarili. Ang kanyang buhok ay mahaba at kumikislap sa ilalim ng tubig, na parang mga sinulid ng pilak na humahampas sa alon. Ngunit ang mga mata niya ang pinakanakakaakit, malungkot at puno ng pighati, na parang naglalaman ng mga lihim ng buong lawa. Mga kaibigan, tulungan niyo ako. Ang kanyang tinig ay malamlam, ngunit malinaw, na parang isang himig na nanunuot sa aming mga puso. Ako'y naguluhan at napalunok, hindi makapaniwala sa aming nasasaksihan. Sino ka? Tanong ni Lando, nanginginig ang boses. Kami parehong natitigilan, hindi malaman kung paano tutugon sa kakaibang pangyayari. Ako si Amihan, ang tagapag-alaga ng lawa. Matagal na akong nakakulong dito dahil sa isang sumpa, paliwanag niya. Ang kanyang mga salita ay may kasamang lungkot na tila bumabalot sa malamig na hangin ng gabi. Anong sumpa? Paano namin matutulungan? Ako'y naglakas loob na magtanong. Umaasa na ang aming pagdating dito ay hindi magiging walang saysay. Kailangan ninyong hanapin ang mga perlas ng pag-asa na nakakalat sa lawa. Ito lamang ang makakawala sa akin mula sa sumpang ito. Ngunit mag-ingat kayo sapagkat mayroong mga nilalang na nagbabantay sa mga ito, sabi ni Amihan. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa at babala. Tiningnan ko si Lando at nakita ko sa kanyang mga mata ang parehong determinasyon na nararamdaman ko. Hindi namin maaaring iwan si Amihan sa kanyang kalagayan. Nagpasya kaming hanapin ang mga perlas kahit na nangangahulugang kailangan naming harapin ang anuman o sino mang nagbabantay nito. Habang kami nagsisimula na sa aming paghahanap, napansin naming ang paligid ay unti-unting nagbabago. Ang tubig ay tila lumalalim, nagiging mas malamig at mas madilim. May mga anino na gumagalaw sa ilalim, tila mga nagmamasid na mata na nagbabantay sa bawat kilos namin. Biglang, mula sa kailaliman, may lumitaw na mga nilalang. Ang kanilang mga katawan ay parang mga isdang may pakpak, may mga matatalim na ngipin at mga mata na kulay apoy. Sila'y lumulutang sa paligid namin, nagbabantang umatake anumang sandali. Kailangan nating maging mabilis, sigaw ni Lando, habang kami naglayag palayo sa mga nilalang. Sa bawat paggalaw ng bangka, ang mga nilalang ay tila lalo pang nagiging agresibo. Habang kami tumatakas, napansin ko ang isang kumikislap na liwanag mula sa ilalim ng tubig. Isa itong perlas, napakaliwanag na tila isang bituin sa gitna ng kadiliman. Agad akong sumisid upang kunin ito habang si Lando ay abala sa pagsagwan at pag-iwas sa mga nilalang. Naramdaman ko ang malamig na tubig na yumakap sa akin, ngunit ang liwanag ng perlas ay nagbibigay ng init at pag-asa. Nang mahawakan ko ito, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Parang isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo. Nang ako'y umahon, nakita ko si Lando na nakangiti sa akin, hawak ang isa pang perlas na kanyang nakuha sa ibang bahagi ng lawa.
Napagtanto naming kailangan naming makahanap ng higit pa para tuluyang masira ang sumpa. Ngunit habang kami nagbabalik sa bangka, napansin namin ang kakaibang pagbabago sa paligid. Ang mga nilalang ay biglang naglaho at ang lawa ay tila nagiging kalmado muli. Subalit, sa kalagitnaan ng aming paglalakbay pabalik, isang malakas na alon ang biglang bumangga sa bangka at kami nahulog sa tubig. Nang kami umahon, ang bangka namin ay wala na at kami nasa gitna ng lawa, nag-iisa at walang magawa kundi lumangoy pabalik sa dalampasigan. Ngunit habang kami papalapit, nakita namin ang isang anyo sa pampang, isang lalaki, nakatayo at nakatingin sa amin. Sino siya at ano ang kinalaman niya sa sumpa ng lawa? Sa aming paglapit, nakita naming may hawak siyang isang perlas, ngunit hindi ito kumikislap tulad ng mga nakuha namin. Sa halip, eto'y tila isang itim na butas na nilalamon ang anumang liwanag na lumalapit dito. At doon ko napagtanto, ang sumpa ay hindi lamang isang kwento ng kalungkutan ni Amihan. May mas malalim na lihim ang lawa na hindi pa namin nalalaman at ang lalaking iyon ang susi sa lahat ng ito. Ang malamlam na liwanag ng buwan ay nagbigay ng kakaibang sinag sa lawa habang kami ni Ramon ay tahimik na naglalakad sa gilid nito. Ang malamig na hangin ay pumapasok sa aming mga damit, ngunit hindi namin alintana ang ginaw. Ang tunog ng iyak na narinig namin noong nakaraang gabi ay patuloy na gumugulo sa aming isipan. Tila isang mahiwagang tawag na hindi namin kayang balewalain. Hindi ko pa rin makalimutan ang iyak na iyon, Elias. Bulong ni Ramon habang hinahaplos ang kanyang balbas na tila nag-iisip. Parang may kung anong puwersa na humihila sa ati pabalik dito. Tumango ako, hindi malaman kung ano ang dapat kong isipin. Sa aming paglalakad, napansin kong parang may kakaibang kislap sa tubig ng lawa. Isang misteryosong liwanag na tila sumasayaw sa ilalim ng mga alon. Nagsimula akong mag-isip kung ito ba'y bunga lamang ng aming imahinasyon o kung may mas malalim pang dahilan. Sa gitna ng katahimikan, bigla na lang naming narinig ang pag-iyak na muling bumalot sa paligid. Ito ay puno ng lungkot at hinagpis, isang tunog na puno ng mga kwento at misteryo. Tumigil kami ni Ramon sa aming mga hakbang, ang aming mga puso'y bumilis ang pagtibok habang kami nagkatinginan, parehong nagtataka kung saan ito nagmumula. Naririnig mo ba, Elias? Tanong ni Ramon. Ang kanyang mga mata'y nag-aalab sa pagnanasa na tuklasin ang pinagmula ng tunog. Oh, Ramon, parang mas malakas ito ngayon, tugon ko habang sinimulan naming sundan ang iyak na tila nagbibigay direksyon sa aming mga hakbang. Habang papalapit kami sa lawa, mas lalong lumalakas ang tunog. Naramdaman ko ang kakaibang kilabot na gumagapang sa aking balat, isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag, ngunit alam kong ito'y hindi dapat ipagsawalang bahala. Sa isang iglap, lumitaw mula sa likod ng isang malaking punong kahoy ang isang batang babae. Magulo ang buhok at puno ng luha ang mga mata. Elias, Ramon, tulungan niyo ako, sabi ng batang babae sa pabulong na tinig. Ang kanyang boses ay puno ng pighati at takot. Nagkatinginan kami ni Ramon, parehong nagtataka kung paano nalalaman ng batang babae ang aming mga pangalan. Ngunit sa halip na magtanong, kami lumapit sa kanya. Ang aming mga puso'y puno ng awa at pag-aalala. Anong nangyari sa iyo? Tanong ni Ramon habang hinahaplos ang balikat ng bata upang siya'y pakalmahin. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng batang babae bago siya nagsalita. May mga nilalang sa ilalim ng lawa. Sila'y mga kaluluwa ng mga taong nawala, hindi natagpuan. Sila'y nangungulila at nangangailangan ng tulong. Ang kanyang mga salitay tila mga lintik na tumama sa aming isipan. Ang mga kaluluwa sa ilalim ng lawa, paano ito nangyari? At bakit kami? Ang mga tanong ay nag-uumapaw sa aming mga isipan.
Ngunit bago pa kami makapagsalita, nagpatuloy ang batang babae. Naparito ako upang magbigay babala. Kayo'y napili upang iligtas sila. Ngunit mag-ingat, sapagkat may mga nilalang din na nais kayong iligaw, upang manatili kayo rito magpakailanman. Hindi namin alam kung ano ang aming mararamdaman. Takot, pagkalito, ngunit higit sa lahat, isang kakaibang pakiramdam ng tungkulin. Sa kabila ng panganib, naroon ang pakiramdam na kailangan naming kumilos, kailangan naming tumulong. Ano ang dapat naming gawin? Tanong ko, habang hinahaplos ang aking noo na puno ng pawis. Ngumiti ang batang babae, isang ngiti na puno ng pag-asa. Sundan ninyo ang ilaw ang inyong magiging gabay. Ngunit tandaan, huwag kayong magpapaloko sa mga ilusyon. Sa kanyang mga huling salita, biglang kumislap ang kanyang anyo at bago pa kami makapagtanong, siya'y naglaho. Iniwan kaming parehong nakatayo sa gilid ng lawa, naguguluhan ngunit determinado. Nagkatinginan kami ni Ramon, alam naming pareho na ang aming buhay ay nagbago na sa gabing ito. Sa aming harapan, ang tubig ng lawa ay tahimik ngunit puno ng mga lihim na naghihintay na matuklasan. Parehong nagbigay kami ng mahigpit na yakap sa isa't isa. Isang tanda ng aming pagkakaibigan at determinasyon na harapin ang anumang pagsubok. Handa ka na ba, Elias? Tanong ni Ramon. Ang kanyang boses ay puno ng tapang, ngunit may halong kaba. Handa na, Ramon, para sa kanila, para sa ating lahat, tugon ko, habang sabay kaming lumakad patungo sa gilid ng lawa. Ngunit sa likod ng aming mga isipan, isang tanong ang patuloy na bumabagabag. Sino ang batang babae at bakit siya nagbigay babala sa amin? Sa pagpasok ng aming mga paa sa malamig na tubig, isang bagay ang malinaw. Ang aming kwento ay nagsisimula pa lamang at ang mga lihim ng lawa ay unti-unti nang bumubukas. Ang malamlam na liwanag ng buwan ay sumasalamin sa tahimik na tubig ng lawa, habang kami ni Ramon ay nakaupo sa bangka. Pinapakinggan ang mga hikbi na tila nagmumula sa kailaliman. Hindi ko maiwasang kilabutan sa bawat pag-ugong ng hangin na dumadaan sa paligid. Ang malamig na simoy ng hangin ay pumapasok sa bawat himaymay ng aking balat, tila ba nagdadala ng mensahe mula sa kabilang dako. Pare, naririnig mo ba yan? Tanong ko kay Ramon habang ang mga mata ko'y nakatuon sa kadiliman sa harap namin. Oo, pero hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling. Sagot niya habang inaayos ang lampara upang mas maliwanagan ang paligid. Sa kabila ng takot, may kung anong puwersa ang nagtutulak sa amin na manatili at alamin ang pinagmulan ng iyakan. Habang ang bangka ay unti-unting umuusad, nararamdaman ko ang pagbigat ng hangin, tila ba may presensyang nakapaligid sa amin. Ang iyak ay tila nagiging mas malakas, mas malapit, at mas puno ng hinanakit. Sa bawat hakbang ng bangka sa tubig, ang tunog ay tila ba nagiging bahagi ng aming mga kaluluwa. Alam mo, pare, may kwento ang mga matatanda tungkol sa lawang ito. Bulong ni Ramon, pilit na pinipigilan ang kaba sa kanyang boses. Sinasabing may kaluluwang hindi matahimik, naghahanap ng hustisya. Hindi ko maiwasang mag-isip ng kwento ni Ramon. Sa bawat salin ng hangin, sa bawat pag-alon ng tubig, naisip ko ang mga dating mangingisda na nag-iwan ng kanilang mga kwento tungkol sa lawa. Ang mga nawawalang mangingisda, ang mga hindi na bumalik. Ang mga kwento ng mga nawawalang kaluluwa na patuloy na naglalakbay sa dilim, naghahanap ng katarungan. Habang ang bangka ay patuloy na umuusad, nararamdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib. Ang iyakan ay nagiging mas masakit sa pandinig, tila ba hinahanap ang aming pagkakaintindi o marahil ang aming simpatiya. Bigla, sa gilid ng aming paningin, may lumitaw na anino sa ibabaw ng tubig. Isang figura na hindi malinaw, ngunit tila ba may anyo ng isang tao. Ang lampara ni Ramon ay nagbigay ng kaunting liwanag sa figura. Ngunit naglaho ito sa isang iglap, nagkukubli muli sa dilim ng gabi. Kami ay natigilan.
Ang aming mga puso ay kumakabog sa kaba. Anong ginawa natin, Ramon? Tanong ko sa kanya, habang ang takot ay bumabalot sa aking pagkatao. Hindi ko alam kung kami ay nagising ng isang bagay na dapat ay nanatiling tahimik, o kung kami ay kalabit ng isang kaluluwang hindi matahimik sa ilalim ng tubig. Bigla, ang bangka ay tila ba nagkaroon ng sariling buhay. Ang mga alon ay nagsimulang mag-ugoy ng malakas na tila ba may sinasabi sa amin. Ang mga hikbi ay naging sigaw, puno ng pighati at galit. Ang lampara ni Ramon ay nag-flash at sa isang iglap, kami ay nilamon ng kadiliman. Diyos ko, ano to? Sigaw ni Ramon, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Ang bangka ay tila ba hindi na namin kontrolado at kami ay tila ba hinihila patungo sa gitna ng lawa sa sinapupunan ng kadiliman. Sa kabila ng aming takot, naisip ko ang kwento ng lawa. Ang mga kaluluwang hindi matahimik, ang mga nawawalang mangingisda. Naisip ko ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga pamilya na naghihintay pa rin ng kanilang pagbabalik. Ang kanilang mga hikbi ay naging bahagi ng aming paglalakbay. Ang kanilang hinanakit ay naging aming gabay sa gabing ito. At sa isang iglap, ang lahat ay tumahimik. Ang bangka ay huminto, ang mga alon ay nawala, at ang iyakan ay tila ba humupa. Sa aming harapan, isang figura ang lumitaw mula sa tubig. Isang babae, ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi matahimik. Nasaan siya? Tanong ng figura. Ang kanyang tinig ay puno ng hinagpis. Nasaan ang aking mahal? Kami ay natigilan, hindi alam kung ano ang isasagot. Ngunit sa kabila ng aming takot, alam ko na may kung anong puwersa ang nagtulak sa amin na alamin ang kanyang kwento. Ang kanyang hinanakit ay naging bahagi ng aming paglalakbay. At sa kabila ng aming takot, alam ko na kami ay may tungkuling dapat gampanan. Ngunit bago ko pa man makapagsalita, ang figura ay naglaho at kami ay naiwan sa gitna ng lawa, puno ng tanong, puno ng pagdududa. Ano ang nangyari sa kanyang mahal? Ano ang kwento ng lawa? At higit sa lahat, paano namin matutulungan ang kanyang kaluluwa na makahanap ng kapayapaan? Ang gabi ay lumipas, ngunit ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Sa gitna ng dilim, sa ilalim ng mga bituin, kami ay naglakbay patungo sa hindi namin alam. Ang lawa ay naging bahagi ng aming kwento at ang kanyang mga kaluluwa ay naging bahagi ng aming buhay. At sa kabila ng aming takot, alam ko na kami ay may tungkuling dapat gampanan. Ngunit paano nga ba namin matutulungan ang kaluluwa ng lawa na makahanap ng kapayapaan? Sa aming paglalakbay, ang tanong na ito ay patuloy na bumabalot sa aming isipan, ang aming gabay sa gabing puno ng misteryo. Ang mga alon ng lawa ay tila may sariling buhay nang sumapit ang gabi. Ang kanyang tahimik na pag-agos ay parang inaawitan kami ng isang himig na hindi namin maunawaan. Ako si Miguel at kasama ko si Thomas, ang aking kababata at kapwa mangingisda. Ang aming mga hakbang ay marahang inaagaw ng malamig na hangin habang tinutungo namin ang isang puok sa tabi ng lawa na dati ay hindi namin napapansin. Sa tingin mo ba'y narito ang pinagmulan ng iyak? Tanong ni Thomas habang pinapanood ang mga alon na tila ng aanyaya. Maaari nga, pero parang may kakaiba dito. Tugon ko, hindi maalis ang kaba sa aking dibdib. Ang lawa ay tila may kakaibang kinang ngayong gabi, na para bang pinapaloob kami sa isang mahiwagang mundo. Lumipas ang mga linggo mula noong una naming marinig ang misteryosong iyak mula sa lawa. Sa umpisa, inakala namin na ito'y mga ibon o baka nga alingawngaw ng hangin. Ngunit sa tuwing kami malapit na, ang mga iyak ay nagiging malinaw. Isang pighati na tila nagmumula sa ilalim ng tubig. Nagpatuloy kami sa aming pagsisiyasat at sa bawat hakbang ay may bumubulong sa aming mga puso na hindi kami mag-iisa. May nararamdaman ka bang kakaiba, Miguel?
Tanong ni Tomas habang tumutungtong kami sa gilid ng tubig. Ang tubig ay malamig sa kabila ng banayad na init ng hangin. Oo, parang may nagmamasid sa atin, sagot ko, sinisikap na palakasin ang loob ni Thomas, at marahil ang sarili ko rin. Nang kami nasa tabi na ng lawa, napansin ko ang isang kakaibang liwanag sa malayo. Tomas, tingnan mo iyon, sigaw ko habang tinuturo ang isang tila kumikislap na bagay sa pampang. Lumapit kami at sa aming paglapit ay naramdaman ko ang bigat ng mga mata na sumusubaybay sa aming bawat galaw. Habang kami palapit, ang liwanag ay unti-unting nag-anyo, isang lumang bangka na tila inabandona. Ngunit sa gitna nito ay may isang bagay na tila kumikislap. Ano kaya ito? Bulong ni Thomas habang dahan-dahang lumalapit. Sa aming paglapit, tumambad sa amin ang isang lumang hikaw na tila gawa sa pilak na may hugis ng isang buwan. Sa kabila ng kalumaan nito, ang hikaw ay tila bumabagtas ng liwanag sa paligid nito. Sa tingin mo, ito ba ang dahilan ng iyak? Tanong ko, kahit alam ko sa sarili ko na may mas malalim na lihim ang hikaw. Hindi ko alam, pero nararamdaman kong may koneksyon ito, sagot ni Tomas habang unti-unting inaabot ang hikaw. Sa sandaling siya ay makalapit, bigla na lamang nagbago ang ihip ng hangin at ang mga alon ay tila na alimpungatan. Anong nangyayari? Sigaw ko habang ang tubig sa lawa ay tila bumabalot sa amin. Ang hikaw sa bangka ay biglang nagliwanag at ang buong paligid ay tila nag-iba. Sa isang iglap, kami nasa gitna ng isang puok na hindi namin kilala, isang mundo na tila wala sa mapa ng aming alaala. Miguel, nasaan tayo? Tanong ni Tomas, ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Hindi ko alam, pero nararamdaman ko na hindi tayo nag-iisa. Sagot ko habang nararamdaman ang kakaibang presensya na tila nakapaligid sa amin. Sa aming paligid, ang mga puno ay tila nakikinig at ang hangin ay puno ng bulong ng mga hindi nakikitang nilalang. Sa gitna ng kalituhan, isang boses ang biglang umalingaw-ngaw na tila nagmumula sa lahat ng direksyon. Kayo ay naririto upang matuklasan ang lihim ng lawa. Wika nito, puno ng misteryo at autoridad. Sino ka? Tanong ni Thomas, ang tinig niya ay nanginginig sa takot at pagtataka. Isa akong tagapagbantay ng mga lihim at kayo ay napili upang malaman ang katotohanan. Sagot ng boses, habang ang paligid ay tila nagiging mas maliwanag. Ano ang katotohanan na ito? Tanong ko, ang puso ko'y puno ng pag-asa at takot. Ang lawa ay tahanan ng mga kaluluwa at ang hikaw ay susi sa kanilang kapayapaan. Sagot ng boses, habang ang hikaw ay tila lumulutang sa harap namin. Dapat ninyong ibalik ang hikaw sa kanyang tunay na may-ari upang ang mga iyak ay maglaho. Sa sandaling iyon, ang paligid ay biglang nagbago at kami muling nasa tabi ng lawa. Ang bangka ay naroon pa rin, ngunit ang hikaw ay wala na. Ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Tomas, ang boses niya ay puno ng pagkabigo at pag-aalala. Dapat nating hanapin ang may-ari ng hikaw. Sagot ko, puno ng determinasyon. Ngunit sa likod ng aking isipan, alam kong ang aming paglalakbay ay puno ng panganib at misteryo. Sa bawat hakbang, ang lawa ay tila nagbabantay at ang mga iyak ay muling umalingaw-ngaw. Ngunit ngayon, alam namin na ito'y isang tawag mula sa mga kaluluwa na naghahanap ng kapayapaan. Isang nakakapangilabot na lamig ang bumalot sa paligid nang kami muling bumalik sa lawa. Hindi ko maalis ang kabang nakaukit sa aking dibdib habang nakatitig sa malalim na tubig. Ang aking kaibigan, si Manuel, ay tila ba nakikipagbuno sa sarili niyang takot, ngunit katulad ko, hindi siya nagpatinag. Ang gabing ito ang aming itinakdang oras upang tuklasin ang misteryo sa likod ng mga iyak na naririnig namin mula sa lawa tuwing hating gabi. Sa aming paglalayag sa bangka, ang tubig ay tila babuhay, kumukulo sa ilalim ng aming mga sakong. Hindi ko maitatanggi ang pag-aalala
Ngunit sa kabilang banda, naroon ang hindi maipaliwanag na pagnanais na makilala kung ano nga ba ang bumubulong sa amin mula sa kailaliman. Manuel, bulong ko, handa ka na ba sa anumang maaaring mangyari? Tumango siya, ngunit alam kong may pag-aalinlangan sa kanyang puso. Bawat sagwan ay tila ba may bigat na dala ang aming mga braso. Paulit-ulit kong iniisip kung tama ba ang aming desisyon. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pangako ng pagkakaibigan ang naging gabay namin sa gabing ito. Nang kami nasa gitna na ng lawa, biglang umihip ang hangin. Malakas, malamig at mistulang may dalang mga bulong. Ang mga puno sa paligid ay bumaluktot, sumasayaw sa ritmo ng hindi nakikitang musika. At doon, sa di kalayuan, nagsimula ang iyakan. Hindi isang iyak ng tao, hindi rin hayop, kundi isang bagay na tila ba nanggaling sa ibang mundo. Naririnig mo ba yan, Manuel? Tanong ko na halos hindi ko na makilala ang sarili kong tinig sa takot. Oo, sagot niya, halos pabulong. Parang, parang may humihingi ng tulong. Nagpalitan kami ng tingin at sa isang iglap, alam naming pareho na ang oras ay dumating na. Kailangan naming bumaba sa bangka, kailangan naming harapin ang kung anumang nasa ilalim ng tubig na ito. Ngunit bago pa man kami makababa, biglang may lumitaw na liwanag mula sa ilalim ng lawa. Isang hugis, isang anyo na kumikinang sa dilim. Sa pag-aakalang ito na ang sagot sa aming mga tanong, sinisid namin ang tubig, walang alinlangan. Ang malamig na tubig ay agad bumalot sa amin, humigpit sa aming mga katawan habang kami papalapit sa liwanag. Sa ilalim, isang lumang kahoy na kabaong ang aming natagpuan, nakalutang sa gitna ng kawalan at tila ba binabantayan ng mga anino mula sa kalaliman. Hindi ko alam kung paano, ngunit ang kabaong ay nagbukas sa aming harapan. Sa loob nito, isang lumang manika, may suot na maruming damit, may mga mata na tila ba nakatingin sa amin, humihingi ng saklolo. Sa tabi nito, may nakasulat na mga salitang nagbabago-bago, umaagos sa tubig na para bang tinta, "Patawad, pakawalan niyo ako." Biglang kumislot ang manika. Ang mga mata nito'y kumurap at mula sa bibig ay bumuga ng malamig na hangin. Ang mga iyak ay huminto, nagsimulang mag-iba ng tono, naging mga bulong na puno ng pighati. Ang kabaong ay biglang sumara at kami ni Manuel ay nagulantang sa takot, halos hindi makakilos, hindi makapaniwala sa aming nasaksihan. Ngunit bago pa man namin lubusang maunawaan ang nangyari, naramdaman kong may humila sa akin pataas, pabalik sa bangka. Si Manuel, gamit ang natitirang lakas, ay iniahon ako mula sa tubig. Nang makabalik kami sa bangka, ang liwanag sa ilalim ay nawala at bumalik ang katahimikan sa lawa, para bang walang nangyari. Hinihingal, naupo kami ni Manuel sa bangka, pilit na minamasdan ang paligid, naghahanap ng sagot sa mga tanong na bumabagabag sa amin. Ngunit sa halip na kasagutan, isang bagong palaisipan ang aming nakuha. Ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon? Sino o ano ang nasa likod ng mga iyak? Sa pag-uwi namin, ang pagod ay hindi lamang pisikal, kundi emosyonal. Ngunit sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na naniniwalang hindi pa ito ang katapusan. May isang bagay na nagsasabing ang gabing ito ang simula ng mas malaking kwento, isa na puno ng misteryo na mas malalim pa kaysa sa lawa. Sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw. Ang pagkakaibigan namin ni Manuel ang magsisilbing ilaw sa landas na ito. Ngunit paano kung ang ilaw na iyon ay hindi sapat upang harapin ang madilim na lihim ng lawa? Sa simula, ang mga alon sa lawa ay tila kalmado, ngunit sa aming pakikinig, ang mga iyak ay muling umalingaw-ngaw sa hangin. Ako'y nagising mula sa pagkakaidlip sa bangka at naramdaman ko ang malamig na dampi ng hangin sa aking balat. Si Tomas, ang aking matalik na kaibigan, ay tahimik na nakatingin sa malayo, tila ba sinisiyasat ang pinagmulan ng mga misteryosong tunog na iyon.
Narinig mo rin ba iyon, kaibigan? Tanong ko, bagamat alam ko na ang sagot. Oo, hindi ko alam kung ano ang nagdudulot ng mga iyak na iyon. Para bang nagmumula ito sa ilalim ng tubig? Sagot niya. Ramdam ko ang kaba sa kanyang tinig, isang bagay na hindi ko madalas marinig mula sa kanya. Ang lawa ay naging bahagi na ng aming buhay. Sa tuwing kami nangangailangan ng pag-iisa o pagninilay-nilay, palagi kaming pumupunta rito. Ngunit ang mga tunog na ito ay bago. Hindi namin ito naririnig dati. Para kaming tinatawag ng isang nilalang mula sa kailaliman. Habang ang araw ay unti-unting bumababa sa abot-tanaw, pumalaot kami ni Tomas, kinakabahan, ngunit puno ng determinasyon na tuklasin ang pinagmulan ng iyakan. Ang mga alingawngaw ay mas lalong lumalakas sa tuwing kami papalapit sa gitnang bahagi ng lawa. Unti-unti ang dilim ay bumabalot sa paligid at ang mga bituin ay nagsisimulang kumislap sa kalangitan. Ang aming bangka ay gumalaw sa tubig ng tahimik. Ang mga alon ay tila nag-aanyaya, ngunit may kung anong kaba ang bumabalot sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, naramdaman ko ang bigat ng misteryo na bumabalot sa aming paligid. Habang ang mga tunog ay mas lumalakas, tila ba may isang awit na nagmumula sa ilalim ng tubig, isang awit ng pangungulila. Alam mo ba ang kwento ng mga nawawala sa lawa? Biglang tanong ni Tomas, ang kanyang boses ay mababa at puno ng takot. Hindi ko alam kung anong ikukwento niya, ngunit naghintay ako, aking pandinig ay handang makinig sa bawat salita. May mga nagsasabi na may mga kaluluwa ng mga mangingisda na hindi na nakabalik mula sa kanilang paglalayag. Sila raw ay hinuhulog ng mga nilalang sa ilalim ng tubig, hindi na muling nakikita. Ang kuwento ni Tomas ay nagdagdag sa bigat ng aming nararamdaman. Ngunit sa kabila ng takot, alam kong kailangan naming malaman ang katotohanan. Nagpatuloy kami sa aming paglalakbay hanggang sa narating namin ang isang bahagi ng lawa na tila ba may kakaibang enerhiya. Ang tubig ay tila mas malamig at ang hangin ay mas mabigat. Napaangat ang aking kamay, hinawakan ang lampara at pinailaw ang paligid. Ang ilaw ay tumama sa tubig at sa ilalim ay may mga anino na kumikilos. Ang mga iyak ay tila nagmumula sa isang pook na hindi namin maabot. Ngunit sa aming pag-usisa, isang piraso ng lubid ang lumutang mula sa tubig. Agad itong kinuha ni Thomas at sa kanyang pag-angat, may isang bagay na nakakabit dito, isang lumang bote na tila may sulat sa loob. Ang bote ay tila puno ng hiwaga. Sa kabila ng takot, binuksan ito ni Tomas at kinuha ang papel na nasa loob. Ang tinta ay natutuyo na, ngunit may mga salitang nababasa pa rin. Ito ang aming huling paalam. Kami nasa ilalim ng tubig, hindi na makabalik. Huwag kayong pumunta. Isara ang pintuan ng lawa at huwag pabayaan ang mga iyak na magpatuloy. Ako'y napatingin kay Thomas. Kanyang mukha ay puno ng takot at pagtataka. Ano ang ibig sabihin ng mensaheng ito? Sino ang nagpadala nito? At bakit nila kami binabalaan? Sa aming pagninilay-nilay, narinig namin ang mga tunog ng tubig na tila may gumagalaw sa ilalim. Ang mga iyak ay muling umalingaw-ngaw, mas malakas, mas nag-aanyaya. Ang aming bangka ay tila gumalaw ng kusa, papalapit sa kung saan nagmumula ang mga tunog. Tomas, kailangan na nating bumalik. Sigaw ko, ngunit ang bangka ay tila nagkaroon ng sariling buhay. Hindi namin ito mapigilan. Para kaming mga manika sa kamay ng isang hindi nakikitang nilalang. Sa isang iglap, ang bangka ay lumubog ng kaunti at isang malamig na kamay ang naramdaman ko mula sa ilalim ng tubig na tila ba hinahatak kami. Napatingin ako kay Thomas, ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit may tapang ding nababasa. At sa isang saglit, naramdaman ko ang isang kakaibang bagay. Ang mga iyak ay tila hindi nagmumula sa kalungkutan kundi sa galak, na para bang kami malugod na tinatanggap sa kanilang mundo. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa amin,
Ngunit sa ilalim ng tubig, isang liwanag ang biglang nagpakita na tila ba kami inaanyayahan sa isang lugar na hindi namin maintindihan. Ang bangka ay biglang huminto at ang mga iyak ay naging awitin ng mga nilalang na tila ba nag-aanyaya sa amin. Ano ang susunod na mangyayari? Ito ba ang aming katapusan o simula ng isang bagong kwento? Sa gitna ng lawa, sa ilalim ng malamlam na liwanag, kami na natiling nakatitig sa misteryo na bumabalot sa amin. Ang aming kapalaran ay nasa kanilang mga kamay. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, kami ni Tano ay muling naglayag papunta sa lawa. Hindi pa rin nawawala sa isipan namin ang hindi maipaliwanag na iyak na naririnig namin tuwing gabi. Ang bangkang yari sa kahoy ay tila may sariling buhay habang ito'y marahang dumadaong sa kalmadong tubig ng lawa. Pare, sigurado ka bang gusto mo pa rin itong gawin? Tanong ni Tano habang hawak ang sagwan. Tumango ako bagamat may alinlangang nararamdaman. Kailangan nating malaman kung ano ang sanhi ng mga iyak na iyon. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin ito nalalaman. Habang lumalapit kami sa gitna ng lawa, palakas ng palakas ang tunog ng iyak. Parang ito'y nanggagaling sa ilalim ng tubig, ngunit tila umaalingaw-ngaw sa hangin. Nagsimula na ang malamig na hangin na magdala ng kakaibang kilabot, ngunit pinilit naming hindi magpadaig sa takot. Parang mas malakas ngayon ang iyak, bulong ni Tano habang pinapakinggan namin ang alon ng mga hikbi at panaghoy. Habang nakikinig kami, napansin ko ang isang bagay na lumulutang sa di kalayuan. Tano, tingnan mo iyon, sabi ko itinuturo ang tila anino sa ibabaw ng tubig. Lumapit kami sa bagay na iyon at sa aming pagkagulat, nakita namin ang isang antigong kahoy na kahon na nakalutang. Ang kahon ay lumang-luma na, puno ng lumot at algae, para bang itinago ito sa ilalim ng lawa sa napakahabang panahon. Huwag mong sabihing bubuksan mo yan, babala ni Tano. Ngunit alam kong parehong kuryosidad ang bumabalot sa aming dalawa. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon. Sa loob nito'y may lumang kwaderno. Ang mga pahina ay halos maagnas na, ngunit may mga bahagi pa rin na mababasa. Nakakita kami ng mga piraso ng sulat kamay na tila diary ng isang tao. Basahin mo, udyok ni Tano habang inaayos ang lampara upang mas malinaw naming makita ang mga nakasulat. Habang binabasa ko, unti-unting nabuo ang imahe ng isang dalagang umiibig ngunit nagdurusa. Ang kanyang pangalan ay Amihan at siya'y nakatira sa kalapit na baryo noon. Ayon sa kanyang mga sinusulat, siya'y naghintay sa kanyang iniibig na mangingisda na bumalik mula sa isang paglalayag, ngunit ito'y hindi na nakabalik kailanman. Ang kanyang mga panaghoy at iyak ay isinulat niya sa kanyang diary na para bang isang lihim na hindi niya kayang ipahayag sa iba. Galing ang iyak mula kay Amihan, bulong ko habang tinutuloy ang pagbabasa. Pero paano? Bago pa namin masagot ang tanong na iyon, biglang lumakas ang hangin at halos muntikan ng tumaob ang bangka. Ang tubig ay nagkagulo at tila may humihila sa amin papalapit sa gitna ng lawa. Tila hindi na ito natural. Tano, may hindi tama rito. Kailangan na nating bumalik. Sigaw ko, ngunit tila huli na ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, isang anyo ang lumitaw mula sa tubig. Isang anino ng isang babae, ang mukha ay malungkot ngunit puno ng pag-asa. Napalunok ako ng laway, hindi makapaniwala sa aking nakikita. Amihan, bulong ni Tano habang kami nakatingin sa anino. Ang anyo ay tila may gustong iparating. Naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa aming dalawa at sa isang iglap narinig ko ang tinig ni Amihan, malungkot ngunit puno ng pag-ibig. Hindi ko siya nahanap, wika niya habang ang kanyang anyo'y unti-unting naglalaho sa dilim ng gabi. Ngunit salamat sa pag-alala. At sa isang kisap mata, nawala ang anino, kasabay ng pagtahimik ng lawa.
Ang mga alon ay muling kumalma at ang hangin ay humupa. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, sabi ni Tano, habol ang hininga. Pero naramdaman ko ang kanyang pagdurusa, parang, parang totoo siya. Oo, sagot ko habang tinitingnan ang diary ni Amihan na hawak ko. Parang totoo nga. Ngunit bago pa kami makaalis, isang bagay pa ang lumitaw sa ibabaw ng tubig. Isang lumang singsing na yari sa ginto. Kinuha ko ito at napansin ang nakaukit na pangalan sa loob. Ang pangalan ng mangingisda na iniibig ni Amihan. Tila hindi pa tapos ang kwento, bulong ko habang ang malamig na hangin ay muling nagdala ng kakaibang kilabot. Alam kong may ibang bahagi pa ng kanilang kwento na naghihintay na matuklasan. Sa aming paglayo mula sa lawa, alam kong hindi ito ang huli naming paglalayag dito. Marami pang tanong ang bumabagabag sa aming isipan at alam kong kailangan naming bumalik upang lubos na maunawaan ang misteryo ng lawa at ang pag-ibig na hindi natapos. Hindi ko alam kung anong oras na, ngunit ang dilim ng gabi ay tila lumulunod sa amin ni Lando habang naglalakad kami sa tabi ng lawa. Ang hangin ay malamig at may dala itong kakaibang halimuyak ng mga bulaklak na hindi ko pa naamoy noon. Sa tuwing hahakbang kami, ang tubig ay tila umaawit ng sarili nitong berso, isang melodiya ng kalungkutan na umaalingaw-ngaw sa aming pandinig. Pare, sigurado ka bang ito ang tamang daan? Tanong ni Lando habang pilit niyang sinisilip ang malabong daan sa harapan. Hindi ko siya masisisi. Sa kabila ng aming tapang, may hatid na kabog sa dibdib ang bawat hakbang namin sa gilid ng lawa. O, Lando, naririnig mo ba iyon? Tugon ko at sa pagkakataong iyon ay natigilan kami pareho. Ang iyakan mula sa lawa, mas malinaw na ngayon kaysa dati. Isang bagay na nagtutulak sa amin na tuklasin ang pinagmula nito. Isang pangamba ngunit may halong pag-usisa. Matagal na naming alam ang mga kwentong umiikot tungkol sa lugar na ito. Mga alamat ng mga nawawalang kaluluwa, mga sirena, at mga espiritu na hindi matahimik. Ngunit ang naririnig namin ngayon ay higit pa sa kwento. Ito'y isang tawag na tila nagmumula sa kailaliman ng aming sariling damdamin. Nagpatuloy kami sa paglalakad at sa bawat hakbang ay tila lumalapit kami sa pinagmulan ng iyakan. Ang tubig sa tabi namin ay naglalaro sa liwanag ng buwan na parang sinasalamin ang kalungkutan ng mga boses na naririnig namin. Parang may tao, hindi ba? Tanong ni Lando. At ako ay tumango, bagamat hindi ko alam kung ang aming naririnig ay talagang mula sa isang tao. Ang tunog ay parang halo ng pagdadalamhati at pag-asa, isang bagay na bumabalot sa puso ng sino mang makakarinig. Sa wakas ay narating namin ang isang bahagi ng lawa na hindi pa namin nararating noon. Dito ay may mga lumang puno na ang mga ugat ay tila lumalapit sa tubig, parang mga kamay na umaabot sa kalangitan. At sa gitna nito, isang bagay ang umagaw sa aming pansin, isang hugis na hindi namin mawari, tila isang tao na nakaupo sa gilid ng tubig. Pare, ano yan? Bulong ni Lando, ngunit hindi ko siya masagot. Ang hugis ay tila gumagalaw, ngunit hindi sa paraan ng isang tao. Parang usok na nababalot sa sarili nitong hiwaga, isang anyo na tila naglalaro sa pagitan ng pagiging totoo at katang-isip. Lumapit kami ng dahan-dahan, bawat hakbang ay parang isang paglalakbay sa pagitan ng realidad at imahinasyon. At sa wakas, ang hugis ay naging mas malinaw, isang babae nakatalikod, ang kanyang buhok ay tila nagliliwanag sa liwanag ng buwan. Huwag kang lumapit, sabi ng boses. Isang boses na puno ng hikbi, ngunit may tono ng babala. Kami ay natigilan, hindi alam kung paano magpapatuloy. Ngunit may isang bagay sa boses na nag-uudyok sa amin na makinig. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong ko, ang aking boses ay puno ng kaba. Ang babae ay hindi gumalaw, ngunit ang kanyang presensya ay tila bumabalot sa amin.
Ang lawa, ang lawa ay hindi para sa inyo, sagot niya. At sa likod ng kanyang boses ay naroon ang kwento ng isang hindi natapos na paglalakbay, ang pighati ng isang taong nawawala. Ito ang aking tahanan, ang aking bilangguan. Kami ni Lando ay nagtaka, hindi alam kung ano ang aming gagawin. Ang babae ay tila bahagi ng lawa, isang kaluluwa na hindi matahimik. Ngunit bago kami makapag-usap muli, ang tubig ay biglang umalon at sa isang iglap ay nawala ang babae. Iniwan kami kasama ang misteryo ng kanyang mga salita. Paano yan nangyari? Bulalas ni Lando. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng takot at pag-usisa. Ngunit hindi ko siya masagot. Ang akin ding isip ay puno ng kalituhan. Sa likod ng mga puno, isang bagay ang umagaw sa aking pansin. Isang liwanag na kumikislap, tila isang mga mata na nanonood. At sa likod nito, narinig ko ang isang bulong, isang tawag na mas malalim kaysa sa iyakan ng babae. May mga lihim ang lawa na hindi ninyo dapat tuklasin, sabi ng boses, at sa pagkakataong iyon ay naramdaman ko ang malamig na dampi ng hangin sa aking likod. Kami ay napaatras, hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Sa gitna ng dilim at ng kwento ng lawa, isang bagay ang nabuo sa aking isip na ang bawat hakbang namin patungo sa katotohanan ay maaring magdala sa amin sa isang mas malalim na hiwaga. Isang hiwaga na maaring hindi na namin matakasan.